Tinanggap ng dalaga ang alok na magpanggap bilang nobya ng binatang lihim niyang minamahal. Isang plano ang gagawin niya para tuluyang malimutan na ng binata ang dating nobya. At ito ay mapa sa kanya. Hello mga ka-MV! Ngayon ay isang love story muli ang ibabahagi ko sa inyo na sana'y may isang aral o inspirasyon na manatili sa inyong mga puso. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Give me a G! Give me an R! Give me an A! Give me an Y! What do we got? Full! Sagot ng best friend niyang si Tiffany. Inangilan niya ito at iritadong ibinaba ang hawak na pom-poms. Tumawa ito. Bingi ka ba? Gumaganti ka lang. Palagi niya kasing pinapangaralan ito noong panahong patay na patay ito sa first love nitong si Joey. Ngayong siya naman ang patay na patay sa isang lalaki, ito naman ang nanonopula sa kanya. Gray, Gray, Gray. Puro na lang Gray ang naririnig ko sa'yo. Kahit sa cheering, si Gray pa rin ang sinisigaw mo. Eh anong magagawa ko kung siyang sinisigaw ng puso ko? Dramatic na sabi niya. Jack, tigilan mo na nga yung kakornihan mo. Corny raw. Kung di ko pa alam na mas malala ka pa sa akin. Remember kung paano mo ipinagsisigawan. Napatay na patay ka kay Joey noong hindi na niya naituloy ang sinasabi dahil mabilis na tinakpan ni Tiffany ng palad nito ang bibig niya. Nang matanggal niya ang kamay nito ay binalatan niya ito. Ayaw na ayaw ni Tiffany na ipinapaalala rito ang nangyari dito sa university kung saan sila sabay na nag-drop out. Kahit hindi nito sabihin sa kanya, alam niyang hindi pa rin talaga ito nakaka-recover sa pinagdaan ng kahihiyan doon at sa kinahinatnan ng unang pag-ibig nito. Pero hindi na ito emosyonal kapag napag-uusapan yun ngayon. Ang insidenteng yun ang nagbunsod sa kaibigan niya para lumipat sa ibang eskwelahan dahil ayaw niyang mawali rito. Nag-drop out din siya para sumama rito. Hindi niya pinagsisisihan na sumama siya rito at lumipat sila sa St. Agnes University. Mas maganda ang environment ng bago nilang universidad. Mas mababait ang mga miyembro ng pep squad kung saan natanggap siya nang mag-tryout siya. Mas cool ang mga schoolmates niya. At higit sa lahat, mas masaya siya roon dahil naroon si Grayson, ang kanyang ultimate crush. Nakapunta siya sa universidad na yon nang idaos ang international cheerleading competition at kalahok ang pep squad nila. Hindi man nila nabingwit ang championship ay masayang-masaya siya dahil nakilala niya si Grayson, ang team captain ng basketball varsity ng university na yon. Una pa lang niyang nakita itong naglalakad sa gymnasium ay naputunganga na kaagad siya rito. He was tall, fair and handsome. He had the most expressive eyes she had ever seen. Prominente ang malapad nito mga balikat. Nahulog ang kanyang pom-poms nang umiti ito sa kanya. Kumabog ng malakas ang puso niya. Ito lang ang tanging lalaking nakapagpatibok sa kanyang puso ng ganun kabilis na pakiramdam niya ay may tachycardia siya. Nang dahil dito ay naging inspirado siya nang magtanghal sila ng kanyang grupo. Pagkatapos ng kompetisyon ay lumapit siya kasama ang ibang mga kasamahan niya sa team ng mga ito. Isa-isa silang nagpapakilala sa mga ito. Hindi ito suplado. In fact, halos 20 minutes silang kinausap nito. Kung hindi siguro dumating ang isang magandang babae na maikli ang suot, ay hindi pa sila iiwanan ni Grayson. Napag-alaman niyang ang babaeng yun ang nobya nito. Her name was Pearl. At napaka-arte niya. Nang ipakilala sila ni Grayson dito, halatang ayaw nitong kausapin sila. Hinila nito palayo ang nobyo. Ayon sa narinig niya, matagal na magnobyo mga ito. Almost 5 years na raw ang relasyon ng mga ito. Si Pearl daw, ang tumagal na nobya ni Grayson. Mukhang seryoso raw ito sa babae. Nalungkot siya sa nalaman. Gayunman, hindi nawala ang pagtatangi niya kay Grayson. Ito pa rin ang lalaking pangarap niya. Kahit magkaiba sila ng universidad, sadyang dumadaan siya doon upang makita ito ng lingid sa kaalaman nito. Ganun kalakas ang tama niya rito. Kaya naman nang magpas siya, si Tiffany na mag-drop out at lumipat sa ibang school ay sinuggest niya na sa St. Agnes University na lang sila lumipat. Ipinagpalagay niya na sign ang pagkakalipat nila sa St. Agnes para ipaglaban niya ang nadarama niya para kay Grayson. Natatandaan pa niya nung nasa kantin siya ng university at nakita niya si Gray sa unang pagkakataon mula nang lumipat sila sa St. Agnes. Nang mapadako ang tingin nito sa kanya,
Nasorpresa siya nang ngumiti ito at lumapit sa kanya. You're the cheerleader from the other university, right? Yes, buti natatandaan mo pa ako. Natutuwang sabi niya. Paano kita hindi matatandaan? You talk a lot during our conversation. Nakangiting sabi nito. Aminado siya na naging madaldal siya noon. Gusto kasi talaga niyang mapansin siya nito at nagbunga naman ang effort niya dahil natandaan siya nito. Nang mga sumunod na araw ay hanggang tingin na lang siya rito. Hindi kasi siya makalapit dahil laging magkasama ito at si Pearl. Kung hindi si Pearl, ang mga barkada o teammates naman ito ang kasama nito. Isa pa, hindi niya alam kung ano ang idadahilan kapag lumapit siya rito. Hindi rin niya gustong makahalata ito sa feelings niya rito. Gusto lang niyang magkaroon siya ng dahilan para lumapit-lapit dito. Nang makapasa siya sa audition ng Pep Squad, ay nagkaroon sila ng kahit konting proximity dahil isang gym lang ang ginagamit nila. Minsan nakakakwentuhan niya ito kasama ng iba niyang mga kasama. Ngunit hanggang doon lang yun. Hindi siya maaaring magpakita ng interes dito dahil baka layuan siya nito. Anong klaseng babae siya kung makikipag-flirt siya sa lalaki may nobya? Isa pa, hindi niya kaya yun. Alam niya na hindi siya campus princess katulad ni Pearl at malabong mapansin siya nito bilang isang babae. Alam niya na hanggang may Pearl ito ay hindi siya mapapansin ito. Kaya hanggang tingin lang siya rito. Hinihintay niya na maghiwalay ang mga ito para magkaroon na siya ng pag-asa kay Grayson. Kaya lang, natapos ng isang semester ngunit wala pa rin nangyayari. Mukhang hindi na maghihiwalay ang dalawa. Pwede naman niyang sagutin ang manliligaw niyang si Gino para makalimutan si Gray. Pero alam niyang mali yun. Hindi niya gusto si Gino at hindi tamang gamitin niya to. Araw-araw hinihiling niya sa wishing well sa isang parte ng eskwelahan nila na sana'y magkahiwalay na sina Pearl at Grayson. Kaya lang marami na siyang bariyang na ihuhulog sa wishing well, ngunit hindi pa rin natutupad ang wish niya. Kapag hindi mo itinigil yung pangangarap mo kay Grayson, baka masaktan ka rin tulad ng nangyari sa akin. Sabi ni Tiffany na nagbalik ng diwa niya rito. Mukhang seryoso na ito at hindi na nakikipagkulitan pa. Magkaiba naman sina Joey at Grayson. Hindi bully si Gray. In fact, he's nice and very approachable. Hindi niya ako sasaktan tulad ng ginawa sa'yo ni Joey. Pero may girlfriend na siya at hindi kanya pinapansin. Yun na nga eh. Kaya hindi niya ako pinapansin dahil may girlfriend siya. Kapag nawala ang girlfriend niya, mapapansin na niya ako. Eh paano kung after 50 years pa mag-break ang dalawang yun? Eh di magiging matandang dalaga ka na sa kakahintay sa lalaking yun? No, nararamdaman ko na hindi sila magtatagal. Pumalatak ito. Kung ako sa'yo, sasagutin ko na lang si Gino. Isang buong sem na siyang nanliligaw sa'yo. Okay naman siya, cute, mabait, matalino, matyaga. Kaya lang si Grayson naman yung gusto ko. Putol niya sa paglilitan niya nito ng katangian ni Gino. Bumuntong hininga ito. Hay, bahala ka na nga, malaki ka na. Basta wag mo akong pababayaan ng pag-aaral mo. Mas mahalaga ang pag-aaral kaysa sa mga lalaking yan. Opo. Alam niyang concerned lang ito sa kanya. Hindi nito gustong mangyari sa kanya ang nangyari dito. Pero sa tingin niya, hindi naman imposibleng mahalin siya ni Grayson. Siguro nga hindi siya kasing ganda ni Pearl, pero hindi siya pahuhuli rito. Kailangan lang na mapagtuunan siya ng pansin ni Grayson at makikita nitong bagay rin sila. Kinikilig siya sa naisip. One of these days, matutupad din ang hiling niya sa wishing well. Mamahalin din siya ni Grayson. Have you heard the news? Si Pearl at si Grayson break na. Totoo ba yan? Oo, break na sila. 1 week na. Grabe, ang tagal din nila, diba? Bakit ngayon na lumabas sa balitang yan? Buti naman nag-break na sila kasi ang arte-arte ng Pearl na yun. Hindi siya bagay kay Grayson. Ako mas bagay kay Grayson. Kung hindi lang siya nabigla sa narinig na usapan ng mga babaeng nadaanan niya sa bench, ay sasabunutan niya ang babaeng nag-claim na bagay ito kay Grayson. Break na sina Gray at Pearl. Paulit-ulit yung umaalingaw sa isip niya. Kulang na lang kantahin niya yon at langka pa ng cheer dance. Abot tayo nga ang ngiti niya nang makapasok siya sa locker room. Ubod lakas niyang pinakawalan ng tili nang maisara niyang pinto. Nagtinginan sa kanyang lahat ng naroroon. Nginitian lang niya mga ito. Anong nangyayari sa'yo? Tanong ng isa sa mga kasamahan niya sa pep squad. I'm just super duper happy. Ngiting-ngiting sagot niya. Tumuloy na siya sa kanyang locker at nagpalit ng damit. Ganadong-ganado siya sa pagpapractice ng pinakabagong routine at napuna yun ang lahat. Sa wakas ay natupad na rin ang hiling niya sa wishing well. Magkakaroon na siya ng pag-asa kay Grayson.
Hinanap niya si Gray nang matapos ang practice. Natagpuan niya to sa isang bench kasama ang dalawang kaibigan nito, sina Lito at Craig. Nagkubli siya sa halamanan nang marinig na binanggit ng isang kaibigan nito ang pangalan ni Pearl. Ano ba talaga nangyari pare? Bakit bigla kayo nag-break ni Pearl? Tanong ni Lito. Oo nga pare, bakit bigla-bigla naman? Segunda ni Craig. Humugot ng malalim na hininga si Grayson. She just told me she's tired. She's what? Tanong ni Craig. Tired of you? I can't believe it. Sabi naman ni Lito. Gray snorted. Hindi rin ako makapaniwala. Pearl dumped me. Nagbitiw ito ng expletive. Shucks pare, si Pearl lang ang babae nagdump sa'yo. Sabi ni Craig. How did that happen? I mean, paano nangyaring napagod na siya sa'yo? Tanong uli ni Lito. I admit, it was my fault. Kaya siya nagalit sa akin. Hindi ako naka-attend sa silver anniversary ng parents niya. At bakit hindi ka naka-attend? Something more important came up. And what is that? Hindi ko pwedeng sabihin eh. And why not? Pangungulit ni Craig. Shucks pare, I've no time for this. Akmang tatayo si Gray pero pinigilan ito, ninalito sa balikat. It's okay pare, hindi mo na kailangan sabihin sa amin kung bakit. Pero sinabi mo ba sa kanya ang dahilan mo? Kung totoong importante yan, siguro naman dapat naintindihan niya. She wouldn't listen. Napuno na raw siya. Hindi naman kasi yun ang unang beses na hindi ko siya nasipot. 4 na beses na. Kasalanan mo naman pala talaga pare. Komento ni Lito. I know, kaya nga humingi ako ng sorry, pero ayaw na raw niya. She said she's tired of me, so she broke up with me. I tried to change her mind but I failed. Mukhang ayaw na niya talaga sa akin. Nakita niya ng tapikin ni Lito sa balikat si Grayson. Marami pang ibang babae dyan pare. Hayaan mo na si Pearl kung ayaw na talaga niya. Nandito naman ako, sabi niya sa isip. Kung pwede lang siyang mag-butt in at segundahan ang sinabi ni Lito. But I love her, sabi ni Grayson. Mahina lang ang pagkakasabi nito noon, ngunit pakiramdam niya isinigaw nito yun sa tainga niya. And I'm going to win her back. Duktong pa nito. Napahigpit ang pagkakahawak niya sa mga dahon. Wala sa loob na nalapirot niya mga yun. Wala pala siyang dapat ipagsaya sa nangyaring paghihiwalay ng mga ito. Lalo lang niyang napatunayan na mahal talaga ni Gray si Pearl. Hindi alam ni Abby kung matutuwa o mainis siya sa nalamang balita. Pearl was now dating Jed, ang vocalist ng rock band na Grimm na tumutugtog sa kung saang-saang bar at schoolmates din nila. Ganun lang nito kadaling napalitan si Grayson. Grayson loved that woman. Alam niyang nasasaktan nito dahil sigurado siyang alam na nito ang tungkol kina Pearl at Jed. Gusto niyang i-comfort ito kaya hinanap niya ito sa campus. Natagpuan niya ito sa likod ng gym na kasama sina Lito at Craig. Sa tingin niya ay tambayan talaga ng magkakaibigan ang lugar na yon. Dahil nang sundan uli niya ang mga ito, pagkatapos ng narinig niyang usapan, nakita niyang nagtungo ang mga ito roon. Muli nagkubli siya upang pakinggan ang pinag-uusapan ng mga ito. May mga bakanting lata sa pinagkukublihan niya, kaya nag-ingat siya na huwag matabig ang mga iyon at makalikha ng ingay. Kapag nagkataon, mabubuking siya ng mga ito na nag-i-eavesdrop. Lagot talaga sa akin ang lalaking yun. Galit na wika ni Gray na alam niyang si Jed ang tinutukoy. Calm down pare, kapag ginawa mo yan, magmumukha kang bitter. Hayaan mo na sila, kalimutan mo na si Pearl. Kung ayaw na niya sa'yo, diwag. Sabi ni Lito. Oo nga, magmumukha ka lang tanga kung kukumprontahin mo si Jed. Si Pearl ang kausapin mo pare, more than a week pa lang kayo naghihiwalay, pinalitan ka na agad. Anong klaseng babae siya? Sabi naman ni Craig. No pare, wag mo rin kausapin si Pearl. Wag mong ipakita na affected ka. Act like you don't care, alright? Kapag ipinakita mo na apektado ka, they will look down on you. Mapapahiya ka sa buong campus. You are Grayson Billiones, captain ng basketball, varsity at campus figure. Ingatan mo ang image mo. Huwag mo hayaang bumaba ang tingin sa iyo ng mga tao nang dahil lang sa isang babae. Marahas na bumuntong hininga si Gray. Hiling niya na sana ay pakinggan nito ang advice ni Lito. Ibangon mo ang pride mo pare. Find a new girlfriend. Maraming nakahihigit kay Pearl. Dagdag pa uli ni Lito. Tumango si Craig. Maraming babae nagkakandara pang mapansin mo pare. Maybe it's about time you give those girls a chance to be with you. But I can't. Si Pearl lang ang gusto ko. Siya lang ang mahal ko.
and I intend to win her back. Determinadong sabi nito. Nagbitiw ng expletive ang dalawa. Naikuyom naman niya ang mga kamay. Pero pare, hindi nyo kasi naintindihan. We've been together for 4 years and 10 months. Siya lang ang babaeng nakarelasyon ko ng ganong katagal. Nasanay na ako nakasakasama siya. Kaya hindi siya pwedeng mawala sa akin. Ngayon, imbes na mag-suggest kayo ng mga bagay na hindi ko gusto marinig, tulungan nyo na lang ako mapabalik siya sa akin. Bigyan nyo ako ng advice kung paano ko siya may lalayo sa Jed na yun at mapapabalik sa akin. Umiling-iling si Lito. Parang gusto niya niyang umalis. Hindi na niya gustong marinig pa kung ano ang gagawin ni Gray para magkabalikan nito at si Pearl. Talaga bang yun na gusto mo? Maya-maya ay tanong ni Lito. Yes, I know she still loves me. Pinatulan lang niya ang Jed na yun dahil nagre-rebelde siya sa akin. Alright, wala kami magagawa kung yan ang desisyon mo, sabi ni Lito. So what do you think? Anong gagawin ko para mapabalik siya sa akin? Liligawan ko ba siya uli? Walang mangyayari sa panunuyo mo. Lalo lang siyang magmamatigas dahil alam niyang gustong-gusto mo siyang bumalik sa'yo, sabi ni Lito. So ano nga dapat kong gawin? Since confident ka na mahal ka pa rin niya, i-reverse psychology mo siya, sabi ni Lito. Reverse psychology? Paano? Kapag nakita kanyang wala ka ng interes sa kanya, siya na mismo ang kusang babalik sa'yo. All you have to do is to make her jealous. Kapag nakita niyang may iba ka nang nagugustuhan, maalarma siya. Marirealize na mahalaga ka pala sa kanya, kaya babalikan ka niya. So, what exactly am I going to do? Kukuha ko ng babaeng pagpapanggapin kong bagong girlfriend ko para pagselosin siya? Exactly, tugon ni Lito. Well, that makes sense, sabi ni Craig na tumango-tango. I think it's a good idea. Selosa si Pearl. Kapag nakikita niyang may kausap akong babae, naiinis siya. Pero, manloloko ko na babaeng gagamitin ko para pagselosin siya. I don't think I can do that. Ano ka ba pare? Make use of one of those girls who have the hots for you. Ang iba sa kanila, masaya na kahit magamit mo lang sa isang palabas. Wika ni Craig. Ayoko makasakit ang damdamin ng iba. How about if you hire someone to pose as your new girlfriend? Para naman mag-guilt-free ka. Suggestion ni Lito. Nagliwanag ang mukha ni Grayson. Yes, I like that pare. Tinapik ni Lito ang balikat ng kaibigan. Hindi siya makapaniwala. He would go to that extent just to get his girlfriend back. Pero, saan ako kukuha ng babaeng babayaran ko para magpanggap na girlfriend ko? Walang ano-ano ay biglang sumulyap si Craig sa gawin niya. Bigla siyang napaurong upang magkubli, dahilan upang mabangga niya ang mga latang nasa paanan niya. Ano yun? Narinig niyang tanong ni Lito. Pare, may ibang tao yata rito, sabi ni Craig. Sa pagkataranta ay naapakan niya ang isang latang nakahiga. Namalayo na lang niya na nakaupo na siya sa lupa at masakit ang puwitan niya. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng kulay. Nawalan ng kulay ang mukha niya. Nang makitang nasa harapan na niya ang tatlong lalaki, nanlalaki ang mga mata ng mga ito habang nakatunghay sa kanya. Nakagat niya ang ibabang labi. Nabuking ang panunubok niya dahil sa katangahan niya. Abby? Sabi ni Gray. Cheerleader ka diba? Anong ginagawa mo dyan? Tanong ni Lito. Ano pa? Di nadulas. Mataray na sagot niya para pagtakpan ang pagkapahiya. Sinikap niyang tumayo pero hindi niya magawa. Bukod kasi sa nararamdaman niyang sakit, ay natakot din siya na sitahin ng tatlo. You were eavesdropping, sabi ni Craig. Mabilis na umiling siya. Hindi ah. Kung ganun, ba't nandito ka? Tanong ni Gray na may pagdududa sa pagkakatingin sa kanya. Naglalakad-lakad lang ako hanggang sa mapunta ako rito. Hindi ko naman alam na may mga tao pala rito. Pagsisinungaling niya. Alangan namang aminin niya na sadyang nanunubok siya. Umakto siyang tatayo nang matigilan siya. Grayson offered his hand. Tinanggap niya yon. Kahit untimely ay hindi pa rin niya naiwasang kiligin sa ginawa nitong pagtulong sa kanya at sa paglalapat ng mga kamay nila sa kauna-unahang pagkakataon. Salamat ha. Alanganin ang ngiti niya nang makatayo na. May narinig ka ba sa pinag-uusapan namin? Tanong nito. Ha? Tiningnan niya ang dalawang kaibigan nito na magkasalubong ang mga kilay habang nakatingin sa kanya. Wala akong narinig. Itinaas pa niya ang dalawang kamay at isinenyas ang sinasabi. Halata sa mukha ni Gray na hindi ito naniniwala. Yung totoo, don't worry. Hindi ka naman namin kakatayin kung may narinig ka nga.
Yung totoo, meron. Nagpakawala ng hininga si Grayson. I'm sorry, hindi ko naman sinasadya. So, ano nga narinig mo? Tanong ni Lito. Yung tungkol sa babaeng magpapanggap na girlfriend ni Gray para pagselosin si Pearl at bumalik sa kanya. Tinutop ni Gray ang noo. Listen Abby. Don't spill it, okay? Wag na wag mong sasabihin kahit kanino ang narinig mo, maliwanag ba? Tumango siya. Mag-promise ka, ipangako mo sa presence ng double ponytailed hair mo na hindi mo sasabihin kahit kanino. Kahit sa pinaka-best friend mo ang tungkol sa narinig mo. Natatawang sabi ni Craig sa kanya. Natawa rin si Lito. Pinagtatawanan ng mga ito ang buhok niyang nakahati sa gitna at nakatali. Ano ba ang masama sa ayos ng buhok niya? Ang cute-cute nga raw niya kapag ganun ang hairstyle niya. Bagay na bagay yun sa kanya lalo na kapag nakapang cheerleading uniform siya at may hawak na pom-poms. Tiningnan niya ng matalim ang dalawa. Wow, palaban pare! Nakangising puna ni Craig. Second year ka pa lang, di ba? Nasa fifth year na kami. Senior kami, kaya dapat iginagalang mo kami. Huwag mo kaming titingnan ng ganyan. Sabi ni Clito sa himig na nanunodyo. Oo nga. Ilang taon ka na ba, nene? 16? 23 na kami, kaya mga kuya mo na kami. Segunda ni Craig na mukhang nasa mood mga sar. Hindi ako 16, 20 na ako. Pagtatama niya sa mga ito. 20 ka na? Tila hindi naniniwala si Lito. Baby face lang talaga ako. Mukhang hindi lang face ang baby mo, pati ang height. Pangasar ni Craig na sinabayan pa ng tawa. 5 feet and 2 inches tall lang ang height niya. Maliit nga siya kumpara sa tatlo na nagtatayugan sa taas. Hanggang balikat lang siya ni Grayson. Nagtagi sa mga bagang niya. Oops, para mangangagata. Grayson, awatin mo yan. Sabi ni Craig saka nagtago sa likuran ni Gray. Bahagyang ngumiti si Gray. Mukhang naaliw ito. Tama na nga yan. Pinaamo niya ang mga mata nang tumingin siya kay Grayson. Promise, hindi ko sasabihin kahit kanino ang mga narinig ko. Tumango si Gray. Good. Niyayanin nito ang mga kaibigan na umalis na. Kapag naglikto, ikaw lang na naglabas at lagot ka sa amin. Tanda mo yan ha, ne? Paalala ni Craig bago ito tumalikod. Saan ako kukuha ng babaeng babayaran ko para magpanggap na girlfriend ko? Paulit-ulit na umaalingaw sa isip ni Abby ang mga salitang binanggit ni Grayson. Hindi niya matanggap na gagawin yun ni Gray para lang mapabalik si Pearl sa piling nito. Mahal na mahal talaga nito ang Pearl na yun. Kung alam lang ng babaeng yun kung gaano ito kaswerte. Kung bakit naman kasi hindi siya naging kasing tangkad ni Pearl. Oo, maganda ito pero hindi niya ipagpapalit ang baby face na mukha niya rito. Makurba rin ang katawan niya pero hindi lang niya masyadong ipinaplant. Height lang nito ang kinainggitan niya. Mayroon pa pala ang pag-ibig ni Grayson dito. Maras siyang bumuntong hininga. Nakapag-desisyon na siya. Nang nagdaang gabi ay inisip niya ng mabuti ang gagawin. Hindi siya sigurado kung magtatagumpay siya ngunit handa siyang gawin ang lahat upang mabaling sa kanyang atensyon at pagmamahal ni Gray. Siya ang magpipresenta bilang pretend girlfriend nito. Siyempre hindi niya ito tinutulungan maibalik dito si Pearl. Habang nagpapanggap siya na bagong nobya ni Grayson, ay paibigin niya ito para hindi na nito maisipang balikan pa si Pearl. Bilang pretend girlfriend nito, magkakasama sila araw-araw at aktong sweet sa isa't isa tulad ng normal na magnobyo. Sa ngayon, mapapakita niya rito na lovable din siya. Ipadarama niya rito kung gaano siya kasarap magmahal. Tinahak niya ang basketball gym pagkatapos ng kanyang klase. Alam niyang naroon si Grayson at nag-ensayo para sa nalalapit na laban ng team nito sa team ng ibang university para sa inter-school competition. Nang marating niya ang gym, ay nakita niya si Grayson na naghagis ang bola sa ring. Pumasok yun. Pumalakpak siya ng malakas. Nagtinginan sa kanya ang halos lahat ng naroroon. Si Nene! Wika ni Craig nang umisi pa. Lumapit siya sa mga ito. May kailangan ka, Ne? Gusto ko sanang makausap si Grayson pagkatapos ng practice niyo o kaya mamayang 5 o'clock. Kumunot ang noo ni Craig. Si Gray ay mukhang nagtaka rin ngunit tumugon din agad. Sure, mamayang 5 o'clock sa parking area. Doon na lang sa pinagtagpuan natin noon. Pinagtagpuan niyo noon? Sabad ni Craig. Sa pinagtagpuan nating 4 na kasama si Lito. Pagtatama ni Gray. Tumangot-tangong sabi ni Craig.
Sige, doon na lang. 5 o'clock. Sabi ni Grayson at ibinalik na ang atensyon sa paglalaro. Tila napakabagal na paglipas ng mga oras. Sa wakas ay tapos na ang huling klase niya. Hindi siya sumabay kay Tiffany sa pag-uwi. Ang sabi niya, pupunta pa siya sa library. 10 minutes past 5 nang dumating si Grace sa likod ng gym. Gusto mo ba kaming i-blackmail tungkol sa nalalaman mo? Kaya gusto mo ako makausap? Magkano? Tanong kaagad nito nang makita siya sa tagpuan. Hindi grabe ka naman. Siguro si Craig ang nagbigay sa'yo ng idea na yan, no? Hindi nito sinagot ang tanong niya pero mukhang nakahinga ito ng maluwag. Then why do you want to talk to me? Well, di ba kailangan mo ng babaeng magpapanggap na girlfriend mo for a fee? Nakahanap ka na ba? Wala pa, why? May re-recommenda ka ba? Tumango siya. Talaga? Sino? Itinaas niya ang kamay at bahagyang umiti. Tila na bigla ito. Ikaw? Tumango siya. Ayaw mo? Pinasadahan nito ng tingin ang kabuuan niya. Sa pagkakatingin nito sa kanya, para bang bagsak siya sa standard nito. Tumigil ang tingin nito sa bumbunan niya. Bakit? May high qualification ba ang pagpili mo sa pretend girlfriend? Nakataas ang isang kilay na tanong niya rito. Tila nagalangan itong sumagot. Well, maybe yes. I have certain qualifications. Ano? Pretend girlfriend lang? May qualifications pa? You don't understand, Abby. Kailangan nakahihigit kay Pearl ang babaeng kukunin kong pretend. Hindi nito itinuloy ang sinasabi dahil mukhang nahalata nito na na-offend siya. I'm sorry, I didn't mean to. I mean, alam mo naman kung anong purpose ang gagawin ko, diba? I have to make her jealous. At hindi siya magseselos kung akong gagamitin mo para pagselosin siya dahil hindi ako nakakahigit sa kanya, ganun ba? Nasaktan man siya sa sinabi nito ay pilit niya yung inignora. Walang puwang ang pagdaramdam sa puso niya. Kailangan niyang makumbinsi ito na siya ang kuning pretend girlfriend nito. Well, you're pretty, Abby. Kaya lang, you look juvenile. Tinapunan pa nito ng tingin ang makapal na fabric headband na kulay pink. I need someone who doesn't look very young. Baka mapagbintangan pa akong cradle snatcher dahil sa'yo. I'm already 20, Gray. Late lang talaga ako nag-aral. I can change the way I look. Kaya ko magayos, magdamit at kumilos na tulad ni Pearl. Kumunot ang noon nito. Why? Anong why? You just told me I'm pretty. Hindi naman siguro ako ganun kaalangan sa'yo. Kaya ko namang, why do you want to be my pretend girlfriend? Inaasahan na niyang itatanong nito yun, kaya pinaghandaan na niya ang sagot niya rito. Kailangan ko ng perang ibabayad mo sa pagpapanggap ko bilang bago mong girlfriend. Pag-aalibay niya rito. Hindi niya kailangan ng pera. Her family was well off. Kaya lang yun lang ang pwede niyang idahilan dito dahil hindi naman niya maaaring sabihin dito na mahal niya ito. How much do you need? How much do you offer? Around 20,000. That's a lot. Tamang-tama sa amount na kailangan ko. Payag ka na bang ako ang gamitin mo? Para pagselosin si Pearl? Bumuntong hininga ito. I have to think first. Parang nahuhulaan na niya ang ibig sabihin nito. Hindi siya tinatanggap nito. Kumbaga sa aplikante sa trabaho, hindi siya qualified para sa trabaho. Ano kaya ang gagawin ni Abing paraan para makuha siya ni Grayson bilang pretend girlfriend? Magagawa naman kaya niya ang pagpapanggap?